Hiroshi Umeda, yung aming peso health, peso manager. Ayan. Nangangayayat na po yan. Partida pa. Anyway, again, good morning. Ay, ayoko naman pakahabaan yung aking sasabihin dahil ang pinakamahalaga ngayong umagang ito ay kayo. At yung programa ng gobyerno, DMW, DOLE, PhilHealth, DSW, no? At ang lungsod ng Maynila True Peso. Yesterday, we were here, same morning, your city government, in our own little way, we continue to approach and create a good business environment in the city of Manila by liberalizing some rules on doing business so that we continue to achieve our journey and goal on addressing MBN. Ako po ay believer and I continue to invest into MBN or what you call minimum basic needs. And it speaks of education, healthcare, housing, and jobs. Yung apat na yon. Kapag ang nanay at tatay may trabaho, yung pamilya may masisilungan, yung anak sosok pa sa eskwelahang maayos, pag nagkasakit ang pamilya, may ospital na mapupuntahan. And for us, to provide the fourth part of the MBN, which is jobs, is to create a good business atmosphere in the city of Manila para lumago ang negosyo. And with that, kapag lumalago ang negosyo, we need employment. And we wanted to equip our people through skills training na ginagawa ng aming local social welfare department. Yung katumbas ng DSW, yung aming MDSW sa lungsod ng Manila. And this is now my 1 year and we produce 4 batches of skilled individual at the same time, while we provide skills and tools, we provide yung kanilang puhunan. Yesterday, kaya ano na siya, isang buong loop, no? Isang buong loop. And I'm happy today going back here in less than 24 hours ago, here through the effort of national government, DMW, DOLE, PhilHealth, at DSW, may mga kababayan akong bumalik sa lungsod ng Maynila at yung mga bisita namin na non-Manilans na mabibigyan ng pagkakataon na maitulak ulit ng konti upang makabangon at manormalize ang pamumuhay sa pagiging balikbayan sa ating bansa. So thank you to our partners in the national government. Meron ba dito mga seaman? May nagseaman, isa. May dalawa. Shout out sa mga nagseaman. Ako po, muntik maging OFW. Eh, alam nyo, sino ba pagkasikwenta na dito? Ano kayo? Puro trentahin? Ito siguro yung pagkasikwenta makakarelate. Noong dekada 80, siyempre squatter kami sa Mabuhay, no? Sa Tondo. Para umunlad ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Una, pag babae ka, punta ka ng Japan. Mas kilala nung araw, Japayuki. Isang disenteng trabaho, isang disenteng hanap buhay sa Japan. Pag lalaki ka, dalawa lang ang mapupuntahan mo. Mag-Saudi ka, pero kailangan ka magbigote. Kasi pag masyadong makinis sa mukha mo, masi-safeguard ka. Yan ang kwento ng mga antigong Saudi boy. Or, magsiman ka. Yan. Kami, no, siyempre mga batang pier kami. Sulpicio, Gothong, hindi pa WGNA yan. William Gothong,
tapos abuitis, sweet lines, solid lines, and so on and so. So araw-araw, nasa pier kami. Oh. Nasa barko kami. Oh. Maakyat kami sa Andamyo. Oh. Tapos pupunta kami sa... itatay ko kasi seaman eh. Ewan ko kung alam niyo pa yung kumpanya maritima nung araw. Kung may man nakakaalala pa sa inyo. Pero kami lahat halos taga-pier. Kasi dinidiskartehan namin pag dumarating na yung Sulpicio. Yung Sulpicio kasi passenger ship. Sa passenger ship, doon sa Tejeras, no? Nandoon yung mga bote ng Mirinda. 7-Up. Sayang yun. May antisipo yun eh. Nabebenta yun, B5. So, binabato namin yun sa dagat. Tapos yung partner ko na sa dagat, sasaluhin yun. Dahil di naman lulubog yun eh. Tapos yung bote na yun, ibabato naman sa pantalan. Triangular yun eh. Mga bata kami noon. Konting hanap buhay. So we were very exposed to shipping. That's why, sabi ko, paglaki ko, gusto ko maging kapitan ng barko. Totoo po yun. Talaga hanggang ngayon. Yun po ang kwento. Gusto ko maging kapitan ng barko. Dahil ang napansin ko, yung mga kapitbahay ko, dati, barong-barong. Noong nagsiman, naging bato. Tapos may angkla, yung labas ng bahay. Marking. Sabi ko, seaman. Kaya gusto ko maging seaman. And the only way to do it is mag-aral ako. Kaya nung matapos ako nung high school, noong 1992, wala naman kaming tsape. Hindi naman ako kayang papag-aralin ng nanay ko. Basta ang importante sa kanya, tapos na ako ng high school. Finish or not finish, pass your paper. Hanggang doon lang ang pangarap niya sa akin. Dahil sabi niya, ewan ko kung nasabi rin sa inyo ito ng nanay niyo, pag ikaw graduate ng high school, hindi ka na magbabasa ng diaryong pabaligtad. But I didn't want that. Ayaw ko yun. Kasi gusto ko maging kapitan ng barko. Kaya pagka-graduate ko ng Marso, simula Marso hanggang Setyembre, hindi ako nag-enroll. Full-time sidecar boy. Kasi nung elementary ako, basurero ako, nung high school ako, promote ko sarili ko, naging sidecar boy na ako. Pero nagsa-sidecar boy ako, sok pa sa eskwela, sa umaga hanggang alas 3, tapos alas 3, diskarte na sa Juan Luna, o what you call Juan Luna atras, Lakandula. Yun ang biyahe namin. Now, having said that, nung graduate na ako sa Tondo High School, or Ateneo de Tondo, pero bakit? Kailan ba may Ateneo? May Ateneo rin kami sa Tondo. Then, nakaipon ako. Lahat ng ipon ko, piyahit-piyahit kami ng nanay ko, kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Yun ang pinang-enroll ko sa PMI. October. So, nakapag-enroll ako, awa naman ng Diyos. Alam niyo ba yung PMI? Para lang malapit sa ilog. Doon sa may Santa Cruz. PMI. God intervened, 1993, January, namatay yung kapitbahay ko, si Aling Nita. So malangit na ang kanyang kaluluwa. Nung siya'y namatay, siyempre, alam mo naman, pagka may tsape yung patay, may sangkis. Yung orange juice na sa glass. Yung 1-2 sawa. Tapos, siyempre, merong Rino. Kasi pag mahirap, yung biskuit na, sa lata, yung lagayan ng bigas, yung pag nahamugan, malabsana. Siyempre, pag medyo may tsape, dinadayo, nakikiramay ka. Sayang naman yung chicha. Then, that night, God intervened. Na-discover ako mag-artista. Hindi ko makalain pang artista. Then, the rest is history.
Kaya muntik ako maging OFW. Dahil gusto ko talaga maging seaman. Yung ibang kababata ko, naging seaman din. Si Mandurukot, do sa Arden. Yung iba naman, totoong naging seaman. In fact, yung isang kaklase ko, si Jomel Andrada, one time nagkatabi kami sa aeroplano. So when I was doing the peace talk in Netherlands, pauwi, nagkita kami sa aeroplano, nagkatabi kami. Sosyal yun na. Kapitan siya ng barko ngayon. So I'm happy. Si Francisco Garado, mga kaklase ko yun na nagtagumpay sa pagigising. Bakit ko yung kinikwento? Hindi nga ako nakapagsiman, nag-show naman ako sa Japan. Kalakasan noon, mga 95, 96. Yung kakanta ka lang, lip-sync, wala po kung ano ano tawag yun? Ganda lang ang puhunan. But abilidad, so I stayed in Japan, 2-week show, 1-month show. Ang hirap pala mag-OFW. Mabuburyong ka talaga. Kami magang pa trabaho namin, ha? Akit ka lasing tablado. Kumbawa. Tapos kanta-kanta. May chappy na, naka-chopstick pa. But then again, I felt that loneliness when you are alone in your room. Tapos naiisip mo, miles away, yung pamilya mo. Mas mahirap siguro kung marami kang pamilya. Kami, dadalawa lang na nanay ko. Namimiss ko pa nanay ko. So what more kung ikay may anak, magulang na may sakit, pinag-aalala mo ang iyong pamilya. Kaya, one time, sumuko ako, sabi ko, ayoko na, uwi na. Marami na akong tsape. Malaki na kinita ko Kasi 1 month ka sa Japan, tapos ang value mo, artista. Medyo paldo-paldo yun. Kasi binabayaran kami per show. Just imagine, every night may show kami. So, I gave up and uwi na tayo. Kaya, pagka minsan yung napapanood mo sa TikTok o sa YouTube o sa Facebook, yung mga istorya ng kalungkutan ng OFW, naalala mo yung naranasan mo. Naranasan ko, malagihay pa. Kayo, 3 taon, 2 taon, 1 taon, 5 taon. Yung iba nga, nag-TNT na That's why, the least thing that the government can do for you today is to return those income of the state coming from our OFW through services. $35 billion in 2025 ang dinala niyong lahat sa Pilipinas. Ang ipinasok ninyong lahat sa Pilipinas. And this effort of DMW, OWA, DOLE, DSW is a testament that we continue to honor and give importance to those OFW who have served the country. Because of that dollars, the economy is moving forward. While on the right side, we are being challenged by animosities among countries that catapult the inflation and economic challenges of any other country, and especially the Philippines. Pero inyo, sa inyo nabubuhay, nagkakagulo dito sa Nangka at nagkakaroon ng masamang traksyon sa ekonomiya, pero dahil sa OFW, ang ECA 30, padala ng padala, nasusuplayan tayo ng enough dollars for us to run and continue to run our country. So just imagine, each and every one of you, kung kayo'y matutulungan ng pamahalaan ngayon, ay iyon ay isa lamang pagbibigay pahalaga ng inyong estado. At kami naman, sa lokal, kami tulay lang
sa araw na ito. At kung kami maging tulay sa bawat paa na tatawid sa kabilang dako ng ilog upang sa susunod na mga iskinit at kalsada at boulevard na kanilang tatahakin ay maging bahagi at kalisabay ang pamahalaan, then so be it. We will be a bridge to each and every balikbayang OFW sa programa ng national government. So sa mga nanay, mga tatay, mga taga Maynila, then I address this to the people of Manila here. Now you're in Manila again. Yes, because of yung kabulastugan ng iilan, nagbabayad ang kasalukuyang mamamayan sa hirap at dusang dinaranas natin tuwing tagulan. Ngunit, ang inyong lokal na pamahalang lungsod ng Maynila, kung meron man ako maibibigay sa inyong kasiguruhan, we, the city government, with all our limited resources, we will continue to utilize every single cent of it to provide services to our people. And again, kung mauulit ko man, we will continue to focus on MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yang nakikita niyong pagka-aspalto, pagtatanim ng mga halaman or open green space, peace and order situation, maliwalas, yan po yung bedsin ng paggugobyerno. Pampasarap. Pero yung tunay na rekado na ang paniwala ko, ayon na rin sa karanasan ko nung araw bilang bata na isang squatter, bilang bata na produkto ng pampublikong paralan, bilang bata na nag-iikaos din ang magulang para iraos ang kanyang anak. Lahat ng nangyaring yon, sa tingin ko, yun pa rin ang nangyayari sa higit na nakararaming mga kababayan natin. Kaya yung pangangailangan na yun, and I do believe personally, sa Maynila, hindi ko kayo mapapayaman. Hindi po ko lotto outlet. Pero sa Maynila, pipilitin namin araw-araw, loobin nawa ng Diyos. In our own little way, pipilitin namin laging pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Habang kayo'y naglalakad, nasa nangkan ninyo, nasa wakali ninyo ang lokal na pamahalang lungsod ng Maynila.